Ito ay bumaba pa sa Marso, kaya dahan-dahan bumababa hindi na kasing bilis ang pagtaas ng presyo ng ating mga bilihin. Dahil po, naglagay po tayo, humingi tayo ng tulong sa ating Senado. Humingi po tayo ng tulong sa ating congressman. At hingin natin na baguhin ang mga iba't ibang batas upang maging mas magandang patakbo para lahat po ng mga lahat na gustong pumasok na mag-invest dito, magdala ng pera po nila dito sa Pilipinas ay magiging maganda at makikita nila doon tayo pupunta sa Pilipinas dahil naayos na dyan at mas maganda pupunta tayo dyan invest na sa isang bansa, ibang bansa. At kung bigas naman ang pag-uusapan, pinapapa natin ang natupad na po ang MSRP or Maximum Suggested Retail Price. Sa iba na rin, rice for all. Nakabili ng bigas sa halagang 33 pesos hanggang 40 pesos kada kilo sa mga kadiwa. Ngunit, pagkatapos ng eleksyon, dahil pinagbawal po kami na ilabas po itong programa na ito, dahil po, bakal kami sa kaya, ang ginawa namin, pinaubaya muna namin sa COMELEC yung kanilang desisyon. At sa Martes, pagkatapos ng halalan, sisimulaan na po natin, magbibigay tayo ng bigas na 20 pesos kada kilo sa piling kadiwa site. Ang mga benepisyo ng 4P, mga senior citizen, mga PWD, mga solo parent, sa tulong ng mga LGU, umpisan po natin sa Visayas to at ikakalat po natin ito sa buong Pilipinas. Kasama din po dyan, kahit po makontrol po natin ang presyo ng ating mga bilihin, ay kailangan po para makabili ang ating mga kababayan ay kailangan po ng trabaho. Kaya isa pang mabalita. Sa buong taon ng 2024, naitala natin na ang unemployment rate, ito yung bilang ng mga Pilipino na hindi makahanap ng trabaho. Ang bilang ay bumaba hanggang 3.8%. Ibig sabihin, ito ang pinakamababang bilang ng Pilipino na walang trabaho sa nakaraang 20 taon. Naaayos na rin po natin yung pagbigay ng trabaho. Patuloy po tayo pagbibigay ng mga pagkakataon para sa ating mga kababayan. Mula Hulyo 2022 hanggang sa katapusan ng 2024, nakapagsagawa tayo ng higit 4,000 job fair at sa iba't ibang sulok sa bansa. Hindi lang po dito sa Maynila, hindi lang po sa malalaking lungsod, kung hindi po kung saan-saan lahat po ipinagkalat natin. Binibigyan po natin ng pagkakataon ang ating mga 4Ps, ang ating mga benepisyaryo upang sila ay makabangon muli. Patuloy po tayo nagbibigay ng pagkakataon para sa ating mga kababayan. Ito po ay dinadaan po natin sa job fair. Nung Labor Day po, nung May 1, nagsagawa tayo ng napakalaking job fair sa 49 na lugar sa buong bansa. Mahigit 200,000 trabaho ang inalok mula sa mahigit 2,000 employer. Kasabay nito, binibigyan pansin binibigyan pansin natin ang isa pang haligi ng bagong Pilipinas. Ay napakahalaga po nito. Lahat po tayo magulang. Naaalala po natin ang ating laging mga anak. Kaya inaayos po natin ang edukasyon. Inaayos po natin ang K-10 curriculum. Simulan na matupad ang bagong curriculum para sa kinder hanggang sa grade 10 noong school year 2023 hanggang 2024. Kasabay nito, atin ding isinasaayos ang curriculum ng mga senior high school. Bilang suporta sa ating bataan at sa ating mga manggagawa para sila po ay marunong at
nilang makipagkompetensya. Hindi lamang dito sa labor market po dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Kaya sumisikat po ang Pilas. So ang mga Pilipino, napakagaling talaga ng Pinoy. Pero kailangan pa rin natin tulungan. Kaya bilang suporta sa edukasyon ng ating mga kabataan mula Hulyo ng 2022 hanggang Marso nitong taon, nakapagpatayo tayo ng higit 16,000 bagong silid-aralan. At yan po ay proyekto ng DepEd, ang proyekto po ng pamahalaan. Ngunit, hindi pa sapat yun. Dahil tayo ay nagpapatulong sa ating mga kaibigan na private sector. Mapagaling po. At dahil sa aming pagkooperasyon at sa tulong ng nila, layunin natin makapagpatayo ng 15,000 silid-aralan. Ito ay may